Unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach Naku si po. Vice President Inday Sara Duterte. Ilang ng mga botante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin, parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag po tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi Na kasi talaga yung corruption dito, kabayan, no? Tiwalat nitong magaling na abogado, na dating abogado ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. At yun nga, mga kababayan, no, nilumabas at isiniwalat ang buong katotohanan. Panoorin natin. unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach. Unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach Naku si po. Vice President Inday Sara Duterte. I-impeach si Vice President Sara Duterte. Ilang ng mga botante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin, parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag po tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap. Talamak na kasi talaga yung corruption dito, kabayan, no? At yun nga, kung yung mga politikong naglalaban-laban, sila-sila lang din ng mga pamilya nila, parang ginawa ng negosyo ito ng mga politiko. Kasi kung totoong sweldo lang naman ang habol nila at pagsiservisyo sa bayan, ba't pa sila magpapatayan, mga kababayan, no? Magkano lang naman ang sweldo ng isang government officials? Pero mga kababayan, hindi naman kasi sweldo ang hinahabol nila or paglilingkod sa bayan. Ang pangungurap ang kanilang pangunahing agenda, mga kababayan, no? Lalong-lalo na ngayon, gustong i-impeach itong si Vice President Sara Duterte para mabuo ang kanilang hangarin, no? Wala nang haharang, wala nang pipigil sa kanilang maitim na balak. Mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira at talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga korap na politiko. Ayun, hindi ang Pilipinas ang mahirap mahalin, kundi etong mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno na mga korap. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Itong si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, is napuno na siguro ito sa korupsyon at kasinungalingan. Itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya nga ito ay kumalas na at yun isiniwalat ang mga baho nitong si President Bongbong Marcos na isang korap na opisyal, mga kababayan. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Marlica, and many of your viewers know what is at stake for the country.
this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending No? Unang-una sa agenda nila, i-impeach si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Grabe, no? Wala ng Uniteam. Yan ba ang pinagmamalaki ng Marcos administration ng Uniteam? Maitim pala ang balak nila kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte, mga kababayan, no? Ginamit lang ang mga Duterte para makakuha ng kapangyarihan sa Malacanang. Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Marlica, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 Tama. million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan.